11 days na lang. 11 days bago sumapit ang Pasko. At alam nyo na, ang ibig sabihin nito, pag malapit na ang Pasko, andyan na lumalala ang traffic, may mga nagrereklamo, gridlock na, andyan ang mga malls na punong-puno. At alam nyo, pag minsan dahil dito, ay nalilimutan natin yung tunay na kahulugan ng Pasko. At of course, every December, maraming mga mensahe tayong naririnig tungkol sa Pasko. Kaya ngayon naman, ang titingnan natin ay yung aspeto ng providensya. Kung paano gumalaw ang Diyos, tawag natin providence, para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tutuloy natin yung ating mini-series sa Lucas. Last time nakita natin Luke chapter 1 kung paano in-announce ng anghel na si Gabriel ang pagdadalang tao ni Maria sa ating Panginoong Hesus. Ngayon naman, tutuloy natin yan sa Lucas. Tayo tutuloy, Lucas chapter 2 tayo, Luke chapter 2. At again, maalala natin, si Lucas, isang hentil, most likely isang medical doctor, kaya ang kumbaga bias o yung kanyang kiling ng kanyang sulat, ang kanyang ebanghelyo, ay ang kaligtasan din ng mga hentil. Na bukas ang kaligtasan sa mga hentil na kagaya natin. So Luke chapter 2 tayo, mga kapatid. At kung nasa inyo, inyong mga banal na kasulatan, sundan nyo ako habang binabasa ko ang Luke chapter 2, verses 1 to 7. Una hanggang ikapitong talata ng chapter 2. Verse 1, Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto, Caesar, upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagpatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador ng Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Hilingin natin ang kanyang pagpapala. Our Heavenly Father, salamat sa panahon na ito, panahon ng Disyembre, at amin pong naalala ang dakilang pangyayari na kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. At nawa sa umagang ito, ipaalala niyo sa amin kung paano kayo ang nag-control, kayo ang nag-govern, at umira lang inyong probidensya para sa napakadakilang pangyayaring ito. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayon sa isang pag-aaral, sa 6 na pinaka-stressful na mga pwedeng maranasan ng isang tao, 6 yan, yung top source ng stresses or mga kumbaga pag-aaburido para sa isang tao. Alam nyo ba na ang mga kasama dito o mga kasama sa listahan ito, yung top 6, hindi naman nakakagulat, yung mga naan dyan, kasama dyan yung paglipat ng bahay. Kunwari, maglilipat ka ng bahay, di ba? Nakaka-stress yan, lilipat ka ng bahay. And of course, even worse, yung mga kagaya ng divorce, magdidiborsyo kung sa ibang bansa ito, of course, at maging ang pagbabago ng trabaho. At kasama dyan, sa 6 na yan, nakakagulat, ay ang Pasko. No? Pasko? Kasama sa top 6, pinagmumula ng stress. Ayon dito sa pag-aaral na ito, nagiging stressful daw itong Pasko pagkat, una sa lahat, ay mahaba yung ating trabaho.
yung oras ng pagtatrabaho. Humahaba, ano? Kasi marami tayong ginagawa, ang dami natin gustong tapusin, ang dami mga deadline. Siguro sa mga estudyante, may mga finals, o kumaga nagkukumahog ka, pinipilit mong matapos. Ikalawa, dahil din sa financial cost ng Pasko. Minsan nagwo-worry tayo, nag-aaburido tayo, saan ba kukuha ng pera para matustusan yung lahat ng mga gastusin? At hindi lang yan, yung paghahanda ng mga regalo tuwing Pasko. Ano bang bibiling ko rito? Kasama ko ito sa opisina, kasama kapitbahay ko, kamag-anak ko, ano ba ang tanggap-tanggap sa kanya. So dahil sa lahat ng ito, nagiging stressful ang Pasko. At dahil nga dito, pwede ring malimutan natin. Ano nga ba yung kahulugan? Bakit ba may Pasko? At bakit ba tayo nagdidiwang, at least ang buong mundo, ay in a way tumitigil para alalahanin ang December 25 ang Pasko. Now, nakita na natin last message na ito nga ay tungkol sa kapanganakan. Sa darating, the Son of the Most High, who will sit in the throne of his father, sa laman, walang iba kundi si Haring David. Ngayon namang umagang ito, ang titingnan natin ay ang mensaheng ito. We should see, we should marvel, we should be amazed at the providence of God in the birth of our Lord and Savior. So yan lamang aking objective ngayong umagang ito sa ating mensahe para ipakita, ipaalala ang probidensya ng Diyos sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Now, ano ba yung providence? Well, one pastor na kilala siguro ng marami sa inyo, si John Piper, ang nagsabi na yung providence daw, ayon kay John Piper, ay ito, it is the act of purposely providing for or sustaining and governing the world. It is an act of God. Ito na yung gawain ng Diyos para i-provide, kalooban, to sustain, para magpatuloy, at para pagharian ang sanlibutan. Ito raw ang probidensya. Providing, sustaining, and governing. Pinaghaharian ang mismong mundo. At dalawang bagay ang gusto kong makita natin sa ating talata. Dalawang bagay about providence. Number one, the overruling providence of God. And secondly, the surprising or unexpected providence of God. No, so pansinin natin, una sa lahat, the overruling, yung naghaharing probidensya, at ikalawa, yung nakakagulat na probidensya. Una sa lahat, pansinin natin how God overruled events in history for the birth of His Son. Verse 1, sa Luke 2, in those days, noong mga panahon na yan, alam nyo, napakaingat ni Luke, very careful historian. Kumbaga, world-class historian itong si Lucas. Kaya yung ang ganda ng account niya, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Now, number one, very accurate, meron talagang emperador at in fact, kinukonsider na pinakasikat na emperador ay walang iba kundi ito, si Caesar Augustus. Check, check. Kung fact-checking tayo, check yan. However, marami nagsasabi, lalo sa mga skeptics, na wala naman daw record na may ganitong decree si Caesar Augustus. Na yung buong mundo ay magparehistro, in short, census ang pinag-uusapan. Wala daw record. At totoo naman na walang eksaktong record gaya na sinasabi ni Lucas. Subalit, ang makikita natin, si Augustus, marami palang census na inutos ito sa kanyang buhay. Hindi lang isa. No, in fact, nung siya'y mamatay, may mga records na nakita na meron siyang mga notes about census na kanyang iniutos. No? So, bagamat wala itong specific na ito, hindi natin makita, maaaring hindi na record, malamang, pero ang purpose nito ay hindi para bilangin ng mga tao. Bagamat kasali yun, syempre, pero primarily, para sa tax purposes. Kumbaga parang BIR ang merong ditong interest. Para malaman ng emperador, mga ilang tao o gano'ng karami yung magbubuwis para sa empire o sa kaharian. Now, verse 2, meron pang isang problema dito. Hindi lang yung sa walang historical record, aminin natin yan, hindi natin tinatago yan, pero sa verse 2, meron pang isang problema.
this was the first. No, very careful talaga eh. Si Luke, talagang nire-record niya, no? This was the first registration when Quirinius, so may emperador, hari ng buong empire o kaharian, pero meron ding mga, kumbaga, maliliit na mga kaharian within the empire. At ang governor daw noon sa Syria ay si Quirinius. Well, problem, nung AD, sa mga historical records, yung merong record na census, meron nga. Si Quirinius nga ang nag-order. Meron talaga. Pero ito yung nangyari nung AD 6. 6 years after ipanganak na ang Panginoon. Okay? So, problema yan, ano? In a way, no? Bakit ganon? Alam naman natin na yung Panginoon natin, pinganak before. So, dapat earlier. Now, maraming possible explanation. Ang isa diyan, 2 beses naging governor si Quirinius. Hindi lang isang beses. No, kaya merong census na ginawa siya noon, pero baka meron pang ginawa nung naunang mga taon. Hindi lang yan, baka merong census na sinimula nung previous ruler kasi matagal yung census. No? Dahil nung panahon na yun, bago ka makapag-travel sa buong kaharian, matagal talaga. So baka ilang taon yan census na yan, maaaring natapos yan sa panahon ni Quirinius. So again, ang masasabi lang natin dito ay may mga plausible, logical, biblical explanation kung bakit parang wala doon sa mga secular records yung account dito ni Lucas. Okay? So hopefully nasagot natin yung mga maaaring tanong na nasa isip natin. But then verse 4, ano nangyari? Verse 3 pala. And all went, so ito na nga, to be registered each to his own town. And again, meron din palang problema rito. No, bakit kailangan bumalik? 'Di ba dito pag nagse-census tayo, kung saan ka abutan, ay doon ka ise-census, no? Kunwari, dati taga Bicol ka o dati taga Iloilo ka, pagbaba census natin, uuwi ka pa sa Iloilo para doon bilangin. 'Di ba? Hindi naman. So, again, fortunately, merong historical record na nung panahon na 'yon, talagang maaaring ito ang iutos. Hindi palagi, pero pwede rin. For example, in Egypt, yung governor ng Egypt in AD 104, 100 years after the Lord's birth, ordered everyone na umuwi sa kanilang pinanggalingang mga tahanan o mga lupa o bayan para ma-census. So again, merong plausible and logical explanation na hindi naman, kumbaga, hindi malayo ang sinasabi ni Lucas. Okay, but then, having dealt with all of those historical issues, verse 4, tingnan na natin ano yung nangyari. And Joseph also went up from Galilee. Napaka-accurate eh. Kasi yung Galilee, mababang lugar yan. Yung Jerusalem, parang Tagaytay. No, kaya went up. At saka yung Bethlehem, katabi lang halos yan ng Jerusalem. So, talagang umakyat. No? Tama-tama ito. From the town of Nazareth, and incidentally, one of the marks of Luke, the Gospel of Luke, very careful sa mga geographical location, no? Yung pagkakakwento niya, talaga yung mga geography, no? So ganun siya katalas ang mata at kaalaman ni Lucas. From the town of Nazareth, nasa Galilee yun, to Judea. Now, malayo rin yun. Alam niyo ba kung gano'n kalayo yun? Para yung layo, 160 kilometers. Yung layo na yun. So, para yung pumunta ka sa Maynila at bumalik sa San Pablo, imagine yung layo na yan, ano? At yan daw ay lalakarin ng isang tao, lalo pa, buntis si Maria, ng humigit kumulang sa 7 hanggang 10 araw. Kung buntis pa, malapit na manganak, baka 2 linggong lakad yan. No? So, ganun kalayo ito, na nilakad ng mag-asawang ito. Now, why? Bakit? Sila pumunta sa bayang ito, of course, they were of the house and lineage of David, subalit, gaya ng alam natin, si Micah, Prophet Micah, 700 years before, wrote a prophecy. May hula si Micah 700 years before. Imagine yung tagal na ito. Ano yung sinabi ni Micah 5 verse 2? But you, O Bethlehem, Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you, Bethlehem, na napakaliit mong bayan,
even in the clans of Judah shall come forth for me one who is to be a ruler or ruler in Israel, whose coming forth is from old, from ancient of days. So ang bigat na mga ginamit. Kaya kahit yung mga skriba, yung mga pantas nung panahon na yon, inaasam-asam nila na manggagaling ang tagapagligtas sa Bethlehem, di ba? Yan yung mga kinonsulta ni Herod, naalala nyo, ano? Ng mga pantas, sinabi kaagad nila, doon manggagaling sa Bethlehem. Dahil sa Micah 5 verse 2. And so, bagamat ang emperador ang nag-order ng census na ito, pansinin natin kung paano ginamit ito ng Panginoon para yung dalawang mag-asawa, betrothed, hindi pa kasal pero ikakasal na, ay magbiyahe ng halos 2 linggo para dun manganak sa isang bayan sa Bethlehem. Surely walang ka-idea si Caesar Augustus nung kanyang in-order ito na kaya niya dapat i-order ito ay para magbiyahe yung dalawang mag-asawang yon. Yun ang pinakamalayo sa isip niya. At perhaps hanggang namatay siya ay hindi niya alam na yun ang epekto ng kanyang order na yon. Pero yan ang ginamit ng Panginoon para umuwi si Joseph at Maria sa kanilang, bayan ng kanilang tribo para doon manganak. And then in verse 5, ang sabi diyan, yun nga, kaya sila umuwi to be registered. Pero siguro ang isang tanong din natin, bakit pa isinama si Maria? Bakit pa? Manganganak na. Di ba pwede naman ikaw na lang umuwi, magpalista ka? No, kailangan mo lahat, pati mga anak mo, isasama mo. Di ba? Ang isang possible reason dito, baka nga ayaw mapahiwalay ni Joseph kay Mary. Kasi nga manganganak na malapit na. No? Siguro somehow alam din naman nila. Kahit wala silang mga doktor noon, nakagaya nun sa atin ngayon, na ultrasound, na estimate, within 1 or 2 weeks kung kailan manganganak. Pero siguro alam nila, nagbibilang din naman sila kung ilang buwan na baka malapit na. So yun ang isang dahilan. O kaya naman, maaari na ayaw din ni Joseph maiwan si Maria kasi nga betrothed pa lang naman sila. Hindi pa naman sila kasal talaga, pero buntis na. Siyempre, baka pagchismisan, baka may pagsalitaan ng masakit. Gusto siguro ni Joseph, ganun na lang ang pagmamahal niya kay Maria na ayaw niyang malagay sa alanganin. So ito yung mga possible reasons bakit. And in-emphasize dito ni Lucas na parang betrothed pa lamang. Parang kumbaga sa atin, kasintahan, parang mag-asawa na sa panahon nila pero hindi pa nagsasama para ipaalala sa atin na tunay nga na birhen si Maria nung siya ay mag-conceive sa ating Panginoon. Okay, so ito yung unang bahagi, no? At nakita natin yung providensya ng Panginoon. So ano yung application nito sa atin, mga kapatid? Having expounded that part of the Word of God. Well, sana makita natin dito yung pagkasoberano ng Diyos sa ating kaligtasan. At lahat ng mga hakbang para tayo maligtas. No? Hindi lang yung iniligtas tayo ngayon, pero lahat ng hakbang inarrange ng Panginoon. Noong panahon na yon, makita natin na gaya na sabi ni Lucas dito, yung emperador, siyempre napakakapangyarihan yan. Hawak niya yung buong empire at isa sa pinakamakapangyarihan ang empire na to o ang kaharian na ito. At yung hari na yan, si August, siguro sino-survey niya ang kanyang mga kaharian. Siguro talagang, siyempre may pride siya na siya ang emperador ng kaharian na ito. Siguro nung mag-order siya, sige, bilangin na lahat ng mga tao. Gusto kong malaman kung ilan ang magbubuwis sa aking kaharian. Never niyang naisip na kaya ito niya ginawa ay meron palang pakay ang Diyos. Na yung dalawang mag-asawang yun sa isang obscure, napakalayo na ng Israel sa Roma. In a very obscure town, sabi nga nila, itong Nazareth ay napakaliit na bayan na halos ilang tao lang ang naandun. Pupunta sa Bethlehem is another small, kumbaga insignificant entity nung kapanahunan na yon. Bakit pakikialaman ng emperador ito? Hindi siguro alam ni Augustus na mayroong ganong mga bayan sa Palestina o Palestino. Hindi siguro alam. And yet, ibinigay niya the mightiest person at that time, ang pinakamakapangyarihan, siguro, isang utos lang pwedeng pagpapatayin o gapiin ng isang bayan. Kumbaga, isang
ano lang, isang ganun lang ng Panginoon nag-utos ng isang utos para matupad ang pangako na ibinigay 700 years before. Ganun katagal yun. To 2025 tayo, 700 years ago. Di ba 1300 lang noon, isipin nyo? Hindi pa dumara 200 years before dumating si Magellan dito. Isipin nyo kung meron nagsulat nung 1300, ipapanganak si Jose Rizal sa Calamba. Di ba? Mamamangha tayo, ano? Di ba? Meron darating, yung national hero ng bansa nyo, ipapanganak sa Calamba. Parang ganun. 700 years. Di ba? Parang imposible. Alam ba nyo, ayon sa pag-aaral, na yung maraming prophecies about the Lord Jesus Christ. Almost 300 yan. Pero yung 60 major prophecies, yung 6 na po na major prophecies, merong 6 na po na major, ano, ayon sa mga pagbibilang ng mga theologian, yung 10% lang nun, o yung about 12-13% siguro, 8 dun sa 60 na major. 8 lang. The probability daw, ayon sa mga statisticians, for that 6 to happen is 1 in 1 followed by 17 zeros. Ganun kalaking number yon, 17 zeros. Na-imagine nyo ba yon? No, pag 6 ang zero, 1 million, di ba? No, pag 9 ang zero, 1 billion. Isipin nyo yan, di ba? Ang mga scientists, nagbibilang yan. Kilo, like kilogram, di ba? Binibilang yan. No? Tapos palaki ng palaki yan. Megagram, 1,000. Petagram, 1 billion. Ito 17 zeros. Ang probability na tumama yung 6 lang. Ganun ba ano ito? Kumbaga, kaliit yung probability na ito. Imagine nyo, yung buong Pilipinas. Malaki pa, 2 Pilipinas. Patungan natin ng piso, yung 1 peso coin daw, na mga 2 feet ang taas. Buong Pilipinas, palilibutan natin ng ganun karami. 2, hindi lang isang Pilipinas, 2. 2 feet na mga barya na piso. Tapos iba-blindfold natin yung isa dito sa ating tao dito sa ating ngayon. Tapos yung blindfolded person na yun, bubunot ng isang coin at dapat tumama. Yun ang probability. Ng 6 lang o 8 lang sa 60 major prophecies. May 300 yan pag sinama natin yung mga minor. So in short, humanly speaking, imposible mangyari ito. Pero ito yung providence, ito yung control, ito yung governing power of our God. Na yung emperador na yun, na napakamakapangyarihan, for sure, hindi kinikilala si Yahweh. Inutusan ng Panginoon, hindi niya alam, magpa-survey ka. Kasi kailangan si Jose at si Maria ay maglakbay ng halos 2 linggo doon sa Bethlehem para doon ipanganak. Dahil yun ang sinabi kong mangyayari 700 years ago. Ay kung hindi tayo mamangha rito, mga kapatid, di ba? Talagang magugulat tayo. Ito yung Diyos natin na ating sinasamba. Ang Diyos na sinimula ng kaligtasan natin, pinlano ang kasaysayan, tinatawag natin redemptive history, ang kasaysayan ng pagdiligtas. Kung nagawa niya lahat na ito, alam niyo ang isang application niyan o isang implication, kaya niyan tapusin ang kanyang sinimulan. Hindi tayo dapat mag-alala. No, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi nakadepende sa atin ultimately ang kaligtasan natin. Nakadepende yan sa lakas at wisdom, kapangyarihan, kaalaman ng ating Diyos. Sana mga kapatid, maalala natin ito. Yung Diyos na tinutupad lahat ng kanyang mga pangako, yung Diyos na tinutupad lahat ng kanyang mga propesiya, He can move an empire to do His will. At sa ating kapanahunan, yan pa rin ang nangyayari. Akala ng presidente na mayayamang mga bansa, mga rulers na mayayamang bansa ngayon, mga Amerika yan, mga Russia, mga Japan, mga Australia, akala nila, they determine their faith. Akala nila sila yung nag-ahari sa mundong ito. Hindi nila alam, isang ganun lang ng Panginoon. Kung ano ang kanyang nais, yon ang kanilang gagawin. Sana itong maalala natin at magpuri tayo, magalak tayo sa Diyos na ito na ating sinasamba ngayong umagang ito. So yan ang probidensya, the overruling ng naghahari na probidensya ng Diyos. But then, pansinin natin, yung mga sumunod na talata, may unexpected or surprising providence. No? So far, okay lang, nakita natin yung kwento
Pero sa verse 6, ano ang nangyari? And even sa verses 1 to 5, medyo napapansin na natin ito. And while they were there, the time came for her to give birth. No, so grabe, tiniming ng Panginoon. Imagine naglakbay sila 2 weeks. No, isipin niyo 'yan. Papuntang Maynila o kumbaga papuntang Tagaytay, pataas 'yan eh. No, 'di ba sa taas niyan, nakasakay ka sa donkey, nakasakay ka siguro naglalakad. Eh 'di ba pwedeng nanganak na anytime? 'Di ba pwede nangyari 'yon? Pero inintay talaga, no? Nakarating. Pero verse 7, and she gave birth to her firstborn. Panganay ito, no? And wrapped him in swaddling clothes. Doon pa lang, medyo magtataka na tayo, ano? Swaddling clothes, ibig sabihin nito, kumbaga sa atin, lampin. Lampin ito, ano? Yung unang panahon, di pa uso yung, ano ba yung mga tawag ngayon, disposable diapers, no? Hindi na alam ng mga young couples ngayon, yung lampin, di ba? Kami, yung nung sabi natin mga sinaunang tao, kami yun, lampin, no? Wala pang diaper, no? Pag sinabing disposable, wala, never heard. Hindi pa namin alam yun. Ganito yung nangyari. Pero nakakagulat dito, si Maria mismo ang naglampin. Ibig sabihin nito, sabi ng mga commentators, ay talaga nakakalungkot. Wala halos kasama itong mag-asawang ito. Imagine mo, nanganak ka, ikaw pa rin maglalampin. No, di ba dapat yan, kung may mga kasama, may mga nag-a-attend, somehow may mga kasamahan, wala man lang tumulong. Hindi lang yan, and laid him, after na malampinan yung sanggol, ay laid him in a manger. Sabsaban. No, kaya nga traditionally, 'di ba, pinaniniwalaan ng marami na ipinanganak ang Panginoon sa sabsaban. Ibig sabihin yung kulungan ng mga hayop. Sabsaban, ano, o yung kainan, ito kasi sabsaban, dito kumakain yung mga hayop. Kung doon siya nilagay, siguro nasa kulungan ng mga hayop. Pero sabi naman ng mga iba, meron ding mga tradisyon o paniniwala na baka naman sa loob ng isang mahirap na bahay. Kasi 'di ba yung mga mahirap na bahay, kahit naman ngayon sa mga bukid, 'di ba may mga bahay dahil maliit lang yung bahay, andun na rin yung mga hayop kasama na nila, no? Kaya baka daw naman sa loob ng bahay, sabi rin ng iba, baka raw sa loob ng isang kuweba. At yung kuweba na yan, yun nga, meron doong kainan ng mga hayop. And even others say, baka sa open area. Dahil talagang wala nga no room in the inn. So sa labas na lang pinanganak na meron na rin dong sabsaban o kainan ng mga hayop. But the point dito, mga kapatid, pinapakita sa atin, lahat ng mga, kumbaga, mga tagpo na ito na ipininta ni Lucas sa kanyang ebanghelyo, ay ang suma total ay pinanganak ang Panginoon sa napakahirap na circumstances. Napakahirap talaga. Kasi sabsaban, imagine, ilalagay mo doon, hayop, di ba, napakadumi doon, napakabaho, ay doon pa inilagay ang Panginoon. And this is the surprising providence. Ito yung nakakapagtaka. Kung tama yung ating pinag-aralan sa Lucas chapter 1, na ito'y Son of the Most High. Ito magmamana ng kaharian ni David. At in-order ng Panginoon, gaya na nakita natin ngayon lang, in-order ng Panginoon na ang emperador ay magbibigay ng isang decree. That decree, kumbaga, imagine parang yung buong pag-ikot ng mundo, ano? Imagine 700 years prophecy, para matupad yung prophecy, inutos ng Diyos sa isang emperador, utos ka ng isang census. Kumbaga, ginalaw lahat ng Panginoon, parang yung kasaysayan ay parang in order ng Panginoon. And yet, of all the places na pwedeng ipanganak ang kanyang bugto na anak, di ba man lang ginawa ng Panginoon na sa loob man lang ng isang disenteng bahay? No? Kung kaya mong, imagine mo kung ikaw ang Diyos. No, again, let's do this with much, much trembling. No? Hindi naman tayo Diyos. But imagine kung kayo nagpaplano, ipapadala niyo yung bugtong na anak ninyo. Ganun ka makapangyarihan. In order mo na lahat ng mga bagay. No? Nagrenta ka na ng isang kotse, dadalhin yung anak mo sa airport. Baka dahil sa yaman mo, may eroplano ka na rin na pag-aari mo. Siguro, flood control. Hindi naman. Huwag natin singit yung flood control. May sarili kang eroplano. Doon mo pasakayin ng anak mo. Tapos in order mo lahat nung pagdating sa pupuntahan, sa isang squatter area mo patutulugin? Di ba parang something is off para sa ating paningin, ano? Pero yung nakakagulat ng probidensya dito.
At ano yung application o lesson natin? Sana talagang dito makita natin yung pagpapakababa ng ating Panginoong Jesus. No, alam naman natin, nasa sulat yan ni Pablo sa mga taga-Filipos, di ba? Even though he was equal with God, he did not count equality with God a thing to be grasped. At dito tayo magugulat sa ating pagbabasa dito, ay parang bakit? Kasi ang tindi nung una, no? In order yung emperador, nag-census, parang lahat, bago pa ipanganak, pinadala ang anghel, Gabriel. Dalawa lang ang anghel na may pangalan, si Gabriel at si Michael. At isa nga doon ay dumating para i-announce. And then all of a sudden, parang, bakit dito bumagsak? No? Di ba parang isipin natin, kumbaga sa ating kapanahunan, kung may social media noon, siguro nakapost na, the king is coming. No? Siguro merong mga news item, headline news, dumating na ang hari. Pwedeng ganun sana. No, pwedeng pinanganak sa palasyo ang Panginoong Jesus. Pero lo and behold, doon siya pinanganak sa isang, hindi lang napakasimple, literally, kumbaga, dirt poor yung kanyang kinasadlakan. Hindi naman sa mahirap si Joseph, kasi yung karpintero somehow kumikita naman, pero kasi nga galing sa Nazareth Naglakbay 2 weeks papuntang Bethlehem. At doon na nga inabutan sa lugar na yon. Sana dito makita natin, mga kapatid, yung pagpapakababa ng ating Panginoon. Sana mas ma-appreciate natin. Talagang, kumbaga, mind-boggling ito. Na how can you just even imagine na parang tayo hindi natin magagawa sa anak natin yon. Pero, lo and behold, we see the Lord Jesus Christ. No, God of God, Son of God, incarnated as a poor baby, kasama perhaps yung mga hayop sa sabsaba na yon. Doon ipinanganak, in a very poor, very humble situation na di natin maisip kung bakit yun ang pinlano ng Diyos. Sana makita natin dito, kung merong gustong ipakita ang Panginoon Diyos, ay talaga naka-identify si Jesus sa atin perfectly. Talagang in-identify niya yung kumbaga, ordinaryong paraan ng pamumuhay. Totoo nga na siya'y nagkatawang tao at totoong dumating siya para makahalubilo mismo ng mga tao. At sana mapuno ang puso natin ng pasasalamat dito. Tuwing inaalala natin ang Pasko, sana itong maalala natin ang mga bagay na ito. At alam nyo, hindi lang yan, sana maalala din natin na kung sa ating buhay, dumating yung mga unexpected providences, sana wag din tayong mabahala. Bagamat, syempre naapektuhan tayo, pero sana maalala natin, oo nga, kung yung anak ng Panginoon, tayo pa kaya? Sana maalala natin. Diba tawag minsan dyan, curveballs. Ano yung curveball, no? Kasi sa baseball, di ba, meron niyang binabato yung bola, fastball. Pag dumating yung curveball, biglang parang mahina, tapos biglang bababa. So nalilito yung papalo. No? Kasi akala niya ang bilis, biglang mahina pala, pababa. So, parang ganoon din daw sa buhay. Curveball ang tawag dyan, ano? Meron mga curveball na parang simple lang. Sabi ng isang writer, I'm just reading his article here, no? Maaaring nakasakit yung anak natin, maaaring meron nangyari sa atin na nasunog yung ating niluluto. Mga minor inconveniences, pero curveball, naapektuhan tayo. Mayroong maaari namang mas matindi. Maaaring nabangga yung kotse natin, major damage, malaking gastos. Medyo mabigat yan. Maaaring nasaktan yung anak natin, nabalian, kailangan ipagamot. Pero merong pinakamalala na mga curveball. Yung mga curveball, sabi ng writer, ay pwedeng, kumbaga, ma-strike out tayo. Ito yung ma-diagnose ka, may cancer ka. Super curveball yan. It will, kumbaga, change your life totally. You can lose your job. So ito yung mga curveballs na hindi natin inaasahan. Pero pag dumating ang mga bagay na ito, tandaan natin, ang tawag ng mundo, life's curveballs. Mga kabigla-biglang pangyayari sa buhay. Pero sana makita natin, it is actually God's curveballs. It is actually God's surprising providence. In order niya yung buhay natin. Pero pag minsan may nangyayari, hindi natin inaasahan. Ito ang nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Everything seems to be going well until that order to worship an idol. And before they know it, bam! Nahulog na sila sa apoy. Ito yung curveball na hindi inaasahan. Ito yung curveball na naranasan ni Joseph na hindi niya inaasahan, mga kapatid niya mismo.
Uhulihin siya at ibebenta siya bilang isang alipin. Curveball. Antindi ng epekto. Pero sana maalala natin that we must, kahit din narinig natin kanina sa Bible class, trust Him. Trust our God, trust our Lord Jesus Christ to see us through. At maaaring may kinakausap tayo ngayon sa ating kalagitnaan. Kagaya din na nangyari dito, sabi ni Lucas, there was no room for them in the inn. Walang lugar sa bahay tuluyan. At marami ngayon, if we may use it figuratively, maraming mga tao ngayon na wala pa rin lugar ang Panginoong Hesus sa kanilang mga puso. Hindi pa rin nila tinatanggap siya sa kanilang mga puso. They want arm's length. No, diyan ka lang, Jesus. No, kilala kita, alam kita, I study your word, pero hindi pa rin maisuko totally ang buhay. Kung may kinakausap tayo ngayon, sana ma-realize natin, the ultimate curveball is that this same Jesus na pinanganak sa sabsaban, sa mahirap na kalalagayan, sa bandang huli ng kanyang buhay, bagamat live His life perfectly, bagamat walang kasalanan kahit isa, pinako sa krus ng Kalbaryo. How can that be? How can that be? At the only explanation we have is again, coming from the Word itself, namatay siya para bayaran ng mga kasalanan ng mga makasalanan tulad natin. At sana sa umagang ito, huwag na tayo mag-atubili, huwag na tayo magpatumpik-tumpik, sana'y talikuran natin anumang kasalanan ating kinasadlakan, suko natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus lamang at makamta natin ang kapatawaran na siya lamang ang makapagbibigay sa atin. And so mga kapatid, in summary, nakita natin, God by His providence paved the way for the coming of His Son. Hinihanda niya ang daan. Subalit nakita din natin how that same providence can be surprising, can be unexpected. At sana tayo magtiwala lamang sa Kanya. Alam nyo, noong 1588, more than 500 years ago, almost 550 years ago, King Philip II of Spain, pinadala ng King Philip II ang kaniyang armada o mga barko na panggiyera, armada ang tawag natin. Pinadala niya para gapiin si Queen Elizabeth I ng Inglaterra. Bakit? Kasi nga gusto niyang mabawi ang Inglaterra from Protestantism. Naging Protestant kasi Church of England. No, of course, Catholic country ang Spain noon at hanggang ngayon naman. So gusto niyang gapiin. So merong gera. Pinadala niya yung armada, ang dami, 127 na malalaking barko, mga ships of war ang ipinadala niya. At kung titingnan lang natin sa paningin ng tao, ay malamang matalo ang Inglaterra sa dami ng mga barko na ito. Subalit ano nangyari? Bago pa talaga silang barilan o banggaan, dumating ang isang napakalakas na hangin. At yung hangin na yan, malabag yung hangin, ay itinulak yung armada ng mga Spaniards. No? Tinulak yung mga barko, hindi makalanding sa London o sa England. Natulak yan, pataas ng pataas. Hanggang nung bandang huli, ang daming nasira, ang daming na-shipwreck ng mga barko. Tinataya, mga 27. Out of that, so many, 130 ships, 27. So, halos 10%. Yung mga iba pa, syempre, damage. Itong 27, yung talagang nag-run aground. Yung kumbaga, tumama sa, sa pampang at hindi na makapaglakbay. At dahil dito, dahil sa hangin na ito, alam nyo, nagkaroon ng mga commemoration. Nagkaroon ng mga medalya, mga trophy, statwa, painting, depicting kung paano naligtas sila dahil dun sa hangin na yon. At ang kanilang kinote dun sa isang medalya, isang medal commemorating the event is what happened to the Israelites sa Red Sea. Nakalagay doon, God breathed and they were scattered. Huminga lamang ang Diyos na scatter sila. At tinawag ang hangin na ito the Protestant wind sa kasaysayan. Ang hangin ng mga protestante, pagkat parang huminga ang Diyos at ang kanyang hinga na yan, sinira ang mga barko at hindi nagapi ang Inglaterra. At sana mga kapatid, the birth of the Lord Jesus Christ reminds us of our sovereign God na isang hihip lang niya, kaya niyang kontrolin ang kasaysayan, kaya niyang kontrolin ang mga emperador, kaya niyang kontrolin ang mga kaharian. Kung kaya niya yan,
kaya din ng ating Diyos na pangalagaan tayo, tiyakin na ang kanyang sinimulan sa atin ay tiyak na matatapos sa tamang panahon. Sana purihin natin ang Diyos na ito as we now remember, reminisce, reflect upon the spirit of Christmas. One of the things we have to remember, ang probidensya ng Diyos, ang gumawa ng lahat na ito. At ang probidensyang yan ay ngayon, ay aktibo pa rin na gumagalaw at nag-iingat sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, salamat na kayo po ang nagpaalala na sa kapanganakan ng inyong bugtong na anak ay inyo rin pong pinahayag ang inyong pagiging soberanon Diyos. Kayo nagkokontrol ng lahat ng mga bagay. At ang inyong pong bagay na sinimulan ay tiyak na tatapusin po ninyo. Gaya rin po ng mga pangako at mga propesya at hula na nasa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito muli sa amin at hanggang buong araw ng panambahan kayo ang sumaamin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.